Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay November 4 at Martes po at napakasama po ng panahon dahil po sa meron tayong bagyong Tino. Ayan, saan man po kayong lupalop ng daigdig, Visayas, Luzon at Mindanao ay talaga namang buwabati po ako sa inyo na magandang araw po. At pag-usapan po natin itong napipintong mga plano po ng mga religious group na talagang itutudo na raw po nila sa darating na 15, 16, 17 at ayun nga po ay may November 30 po at napakalaking rally daw po yan at ayun nga po ay papanawagan daw po sa ating presidente na mag-resign. Abay talaga naman itong mga religious group ay mga bossing naman ay kayo po yung mga alagad ng Diyos ay huwag na po kayo makisali dapat sa politika at instead na makatulong po kayo sa ating gobyerno ay hindi po tinuturuan nyo po ang mga member nyo para pabagsakin ang ating gobyerno. Abay hindi po maganda. Nagkakanya-kanya po tayo kaya po ang gulo-gulo ng ating bansa at kita nyo naman sa dami ng relihiyon sa atin ay talagang ganun pa rin ang mga pag-uugali ng mga tao. Ayan at tingnan nyo po, kung talagang nakukuha nyo sa dasal ng mga yan, dapat hindi na po ganito ang mga pag-uugali natin. Tingnan nyo na lang ang bansang wala masyadong relihiyon tulad ng idol kong mga Japan. Mga taga dyan sa Japan at napakababait po dyan Singapore, Taiwan at yan, mga parting Europe at wala pong mga ganyang mga napakaraming relihiyon at hindi po nakikisali sa politika at hindi po talaga tayo usad kung ganyan po talaga tayo at ayan nga po sa pinaplano nyo na patalsikin ang ating presidente ay sana po mag-isip-isip kayo at ang ipapalit nyo po ay siyempre ang vice presidente at mga general dyan, abay mga retired general daw po ay sasali rin ay napaka po ito, mapanganib na sa ating bansa at nakakaya na po tayo. Sa mga sa mga Marcos loyalist po, abay kilos-kilos na po tayo kung po ang kanilang kinikilos ay sabayan po natin para naman wag tayong patalo sa mga nagpaplanong yan at matatandaan po natin na yung dating presidente natin ang presidente Marcos Sr. ay dahil lang po din yan sa mga religious na yan, kaya napatalsik po yan pagsisihan po natin yan, maniwala po kayo sa akin sapagkat ayan po napatalsik na nga rin po si Erap. Ano nangyari? Di ba ganun pa rin? Talagang lumala ang korupsyon sa atin po yung korupsyon ay si Presidente PBBM po ang nakatuklas pero para pong napasama pa ang kanyang pag-usig sa mga may kasalanan dyan o kasabwat na mga politiko natin at mga kontraktor. Kaya sa mga Marcos loyalist po, abay kilos-kilos na po tayo at wag po kayong papatalo sa mga nagkaplano ngayon kung po ang sayaw nila ay ganun din po ang sayaw natin at kung ano yung tugtog, yun din ang tugtogin natin. Kung ano yung kanilang kinikilos, ganun po ang ikilos natin para po protektahan natin ang ating bansa at nakakaya na po tayo sa ibang bansa at kita nyo naman ang mga nangyayari sa atin, nagkakanya-kanya. Ayan pa si Mr. Chavit Singson ay talagang nananawagan na rin sa mga kabataan na ayon nga sa kanya ay mag-rally daw po at payagan daw po ang mga kabataan alang-alang sa kinabukasan. Kita nyo naman yan. Walang kamalay-malay pa mga kabataan. Hindi pa yan makakaupo ng Malacanang. Baka po Sir Chavit ay hindi naman sa kabataan po yung sinasabi nyo. At na-experience na po yan ng ating dating presidente si Pangulong Joseph Estrada at pinatalsik niyo po sa pwesto. At ano nangyari? Wala rin. Kaya po sa mga nagmamahal sa ating presidente,
Abay, kumilos po tayo. Kung mahal niyo po ang presidenteng hindi mapatalsik sa kanyang pwesto, kung ano po ang kanilang kinikilos, ay kumilos na rin po tayo. At kung ano yung kanilang pag-aaral, mag-rally na rin tayo. Kung ano ang kanilang panawagan, pinapanawagan nilang pababayin sa pwesto, pababayin din natin sila sa pwesto nila. Sa mga religious na yan, pababayin natin kung ano yung kanilang buka ng bunganga. Ibuka rin natin ang bunganga natin kung ano sinasabi nila, ano po. Hindi lang po makukuha sa bunganga ito. Kailangan po, kumilos na rin po tayo, no? Kung sila nag-rally, itong 15, 16, 17, ay mag-rally din po tayo. Ganyan lang yan. Mag-rally sila sa November 30, sabayan niya po. Hindi po pwedeng patumpik-tumpik tulad ng mga nakaraan na po. Sabayan na to, hindi na pwedeng ganyan dahil mapangarib na po ang mga kinikilos ng ating mga religious group nga po yan, ano? At kita niya naman na maging si ano yan, kay Kibuloy, religious group niya, si itong INC ay napabalita na rin po, ano, at dati hindi po nakikihalo sa politika to, pero ngayon parang napapabalita po, ano, at itong ano nga po kay Villanueva, ano po, ay ang religious group niya ay magkasanib persa nga daw po, ay yan po ay antabayanan niyo po. At kung anong kinikilos nila ay maging handa po tayong lahat, ano. Kung kayo po ay mahal yung presidente, ay kumilos na rin po tayo ng sabayan. Kumbaga kung anong kanang kinikilos, kagatan, kung anong ano, palakol din. Kung ano yung mga kinikilos nila ay kumilos din po tayo. Hindi na pwede yung mga ganyan-ganyan na wala lang tayong gibo. Kailangan nagkakaya sila, magkaya rin tayo, pare-pareho. Sapagkat gugulo lang po ang ating bansa, no? At dahil lang po yan sa flood control na nabuking ng ating presidente, abay, lumala at parang napapasama po ang ating presidente. At kita nyo naman, kaliwat kanan ang mga panawagang Marcos resign at kung ano-ano ang mga sinasabi nila na tagtad daw ng korupsyon. Abay, asan po ang assurance naman na pagka pinababa nyo ang ating presidente ay mawala ng korupsyon? Sa totoo lang po, matagal na raw po yung korupsyon na yan, ano? Talagang, buti nga po si Presidente Marcos ang nakatuklas niyan. Ngayon lang nagdaan. Pero mga nagdaang presidente, tinan nyo po, hindi na tuklasan, ano po? Sa mga hindi nakakaalam, ano, yung Presidente Marcos Sr., yung hangad po nun ay mapabuti lang mga mga kababayan natin dito sa Pilipinas, ano, mga Pilipino. At itong junior naman po, hindi po yan maniwala po kayo sa akin, hindi po yan gagawa ng ikasama ng loob ng mga Pilipino, sapagkat yung tatay niya nga po ay dahil lang sa bintang na wala namang katotohanan na napatalsik nga po, ano, siyempre gagawa po yan ng puro kabutihan na lang nating bansa. At may pangarap pa nga po yan, di ba, na tayo nga ay sama-samang babangon muli, na ayon sa kanya ay sana maitulad tayo sa Japan at Singapore. Kaya po tayo dapat sana nagkakaisa, pero hindi po kanya-kanya tayong mga paniniwala, kanya-kanyang color, kanya-kanyang manok. Pagka nakaupo ang isa, mag-arali. Pag 2 years na lang po, may gate ang ating tatagal ng ating presidente. Ba't hindi po kayo makapaghintay? Nako naman kayo. Hindi na po matagal yan. Ayan, 2028 na naman po, ano, mag-i-election naman sa pagka-presidente. O, kayo naman ang kandidato ng matindi. Kayo naman manawagan dyan, lahat ng pangbubula, mambula rin po kayo. Ay, ganyan talaga ang buhay, eh. Ay, sabi nyo na kalyado, ay wala talagang ganyan na po ang politika natin dito sa Pilipinas. Yan po ang naging usapin na lang. Lahat na lang yun. Maging social media, mainstream media, dyaryo, ay lahat na lang po ay ang pinag-uusapan ay politika. Talagang hindi po tayo uusad pagka ganyan po ang mga pag-uugali natin. Sa dami ng mga nagdadasal sa atin, sa dami ng mga religious na yan nga, etong kung talagang nakaka-apekto yan sa taong pagdadasal, bakit tayo napakasama pa rin na ugali? Di sana lahat na lang tayo nagkakaisa kung talagang
Kaso lang, may kanya-kanya kayong agenda, kaya siguro ganyan ang pag-uugali natin, ano? Sa mga religious naman po, pasintabi na po sa inyo, ano? Total, hindi naman po kayo sinisingil ng buwis, ano? Magkaroon naman po kayo ng, instead na tulungan nyo po ang ating gobyerno na advice nyo, magkaisa kayo. Hindi yung mananawagan kayo sa mga membro nyo na mag-rally, magkaisa para pawagsakin. Anong mga mangyayari sa atin? Lagi na lang tayong ganyan. Di ba po? Kayo naman, mag-isip-isip po tayo, ano po, sa mga kabataan dyan, sa mga general na ayon sa mga napapanood natin at nabasa, no? Kasama nga raw po itong mga general na to, ayon nga kay Belica, ayan ha, yung mga retired general po, ay sapagkat ito pong gobyerno ni Presidente Marcos, hindi naman pa ako spokesperson, no? Ano man na yung presidente, ano? Ang tama po ay tama. Ilagay lang po natin sa totoo lang. Ay, tama naman po siya eh. Hindi naman po, tingnan mo nga, hindi nga siya pumapalag kahit minumura ng mga nag-arali dyan, ano? Kung iba-iba yan, hindi ganyan ang pag-uugali niya, ano? Pinagmumura ng mga, akala mo yung mga nagmumura sa kanya, talagang siyang nagpalaki, ano? Akala mo siyang talagang nagpalamon ng hanggang ngayon na pinapalamon. Hindi nga po talaga gumagalaw ang presidente natin, ano? Kaya kung kayo po ay magrarally, ay magrally sana po kayo ng mapayapa, hindi kayong mananawagan, ano po? At sa mga Marcos loyalists, inuulit ko, kung kayo po ay mahal niyo ang presidente, ay kumilos na rin po kayo. O tayo, kasama ako para sama-sama. Sama ako sa inyo. Hindi pwedeng pakaangkang na lang tayo na ganito na lang. Anong gawin nila, basta na lang. Gawa rin tayo. Sabi ko sa iyo, ngipin sa ngipin na to. Hindi na pwedeng mapanganib na pa mga pagbabanta. Ano po? Hindi yan normal sa mga nababasa natin at napanood. Ano? Kaya kung po kayo may mga damdamin dyan na ayaw nyong mapaya tayo sa buong mundo, ay kumilos na rin po kayo, sabayan nyo yung mga gumagawa ng mga pag-aklas laban sa ating gobyerno, ano po. Yan po, sana ay magkaisa tayo para 2 years na lang mahigit. Sana po ay pare-pareho tayong Pilipino, wala naman po tayong pag-aawayan dyan eh. Kayo lang po ang nagpapagulo, mga nasa mataas na pwesto, ano po. Pero yung mga taong bayan, wala naman po eh. At sa mga flood control project na yan, kasi wala pang napakulong, kaya ganyan daw po ang mga simpatiya ng mga tao nga sa Pilipinas ayon sa aking mga nakakausap. Kaya sana po sa mga gumawa po talaga ng maanumalya dyan sa flood control na yan, ano po, hindi lang dapat yan. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay isa-isahin kung talagang sila na involved sa nanakaw ng mga bilyones na tax ng bayan, ay dalhin natin yan. Patawag natin sa lunita yan. Pag lahat ng taong bayan, sabihin niyo ang gusto nyo, pusasan nyo, di ba? Para makaganti kayo. Hindi, may proseso po tayo, hindi ganyan kasi. Kung ganun lang sana na tayo, pagka nagkamali tayo, papatawag tayo, no? Kung sila, ganun, dapat patawag rin natin, ano? Kaya lang hindi po ganun, no? Ayan. Yan po lang ang aking vlog, na sana'y magkaisa rin po ang Marcos loyalists na talaga namang sabayan na ang mga pagkilos ng mga pinaplano ng mga religious group at mga general retired na po. At si Chavit Singson din po ay dapat din sabayan niya. Kung ano yung kinikilos nila, sabayan na po yan. Wala na pong patumpik-tumpik na sabi, pababayaan na sila. Hindi. Kung talagang mahal nyo ang bayan, ipakipaglaban tayo ng rally-rally. Pag rally nila, rally din tayo. Pag puno ng kalsada, puno rin tayo. Total, ang mga kapulisan naman nandyan para mamagitan sa mapayapang pag-rally na po. Ayan po. Salamat po ng marami. Yan lang po ang aking vlog sapagkat napakasama po ng panahon sa araw na ito. Maraming salamat po. At ito po si Lasir TV. At talaga namang wala pong Kali survey sapagkat napakasama ng panahon. Salamat po ng marami. Appreciated po sa inyo lahat sa buong mundo.